Okay. Okay. So tandaan natin, no, sa tradisyon ng mga Hudyo o sa relihiyon ng mga Hudyo, may tinatawag silang templo, no? At ang templo to iisa lang. Hindi ka pwede magkaroon ng ibang templo sa ibang lugar. Bakit? Yun lang. Okay. O, narinig natin sa unang pagbasa, ano yung dinala ni Solomon? Ha? Kaban ng tipan. Anong meron sa loob ng kaban ng tipan? 10 utos. Presensya ng Diyos. Anong presensya ng Diyos? Ano? Ano pa? Salita ng Diyos. Ano meron sa kaban ng tipan? Binigay kay Moises. 10 utos. Ten Commandments na nakasulat sa Tapyas ng bato. bato. Ayan. Yung dalawang tabletang bato na pinagsulatan ng 10 utos ng Diyos ay nasa loob ng kaban ng tipan. Bakit po kaban ng tipan? Kasi po, ang tipan ng Diyos, no, o yung pakikipagtipan ng Diyos sa mga tinalaya niya, no, sa pagkaalipin mula sa Ehipto, na gumawa siya ng tipan na kasunduan, no, na ituturing nilang Diyos ay ang nag-iisang Diyos na si Yahweh, no? Si Yahweh, no? At si Yahweh ay gumawa ng tipan sa kanila at ang tanda nito ay ang kaban ng tipan. At sa kaban ng tipan, no, nandito po ang presensya ng Diyos. Kaya nga pinangangalagaan nila ito hanggang sa may tawid nila ito sa lupang pangako na Jerusalem, na dating pinamumunuan tinitirhan ng mga Palestino. Okay? Doon din po nagsimula ang away ng mga Palestino hanggang ngayon. Ano? Kaya kung may away ko sa Israel, dito nyo po matitrace yan. Kasi po, sa mga Israelita, kinuha po nila yung bayan ng Israel, at para sa mga Palestino, bakit ito inukuhay na dito kami nakatira, sasabihin ng mga Israelita, ibigay ito sa amin ng Diyos eh. No? Kaya hanggang ngayon may problema, may away sila. Siyempre, yung mga Palestino, hindi naman naniniwala sa Diyos ng mga Israel. Ano? Doon din po yung away. Kung naalala natin, yung away ni David at ni Goliath. Si Goliath po ay dating sundalo ng Palestino. At si David ay isa lamang hamak na pastol, no, na pinili ng Diyos na tatalo sa mga sundalo ng Palestino at nagkaroon sila ng kasunduan. Kung matalo ninyo ang pinakamagaling naming warrior, no? Hindi na kami lalaban. Eh yun, natalo siya ni David sa pamamagitan lamang ng maliit na bato. Yan. So yan ang konteksto niyan, ano? So dinala nila, no? So dinala ni Solomon, no? Ang arko o yung tinatawag nating kaban ng tipan patungo sa templo, no? At sa templong ito, mga kapatid, no? Ito po ay nagsilbing sentro ng kanilang pananampalataya, no? E paano naman po yung ibang mga lugar-lugar? So meron din tinatawag na mga kapilya, no? At ang kapilyang ito ay tinatawag na sinagoga. Yan. Okay ha? So kasi minsan tayo mga Katoliko na di natin alam itong mga bagay na ito, dapat alam natin ang mga yan, ano? So sinagoga. So lahat ng mga bayan o lahat ng mga buok doon sa Galilea, no, lahat ng bayan doon, may kanya-kanya silang mga sinagoga. At sa bawat sinagoga, meron yung mga pangunahing aklat ng mga Hudyo, yung tinatawag nilang Tanakh o Tagal sa Ingles, Pentateuch. No, bakit Pentateuch? Kasi 5 libro po yan na pinagsama, na sinulat ng kanilang mga propeta. No, yan po makikita yan sa Lumang Tipan. Sinama po natin yan sa Lumang Tipan. No, yan po yung unang 5 libro sa Lumang Tipan. No? Genesis, Exodus, Deuteronomio, Numero at Levitico. Yung 5 libro na yan, no, ay nakasulat. Hindi katulad ng libro na ginagamit natin ganito. Ito po ay nakabalot yan, scrolls, no? At bawat sinagoga, no, sinusulat po o kinokopya ng mga eskriba. Okay? Kumaliwanag na po. Ayan. So yung mga eskriba, no, o yung mga leader nila, sila kumukuha po sila ng
scroll o rolyo, bawat araw o bawat isang linggo, no, sila may nag-uusap-usap. At ipinapaliwanag ito sa kanila, no, batay sa pagkilala at pag-aaral ng mga matatalino sa kasulatan. Ano po? Yan. So, isa sa mga gawain ni Kristo o ni Jesus ay ang pagpapaliwanag sa mga sinagoga. Yan po yung kanyang pangunahin, pagpapalaganap ng mabuting balita. Ngunit, hindi lang naman po itong ginawa ni Jesus. Ang nagpakilala kay Jesus ay hindi lamang kanyang pagtuturo. Ang pinaka-nagpakilala kay Jesus ay ang kanyang pagpapagaling. No? Kasi wala pang ibang propeta na nagagawa ni Jesus na lahat ng kanyang pinupuntahan ay gumagaling ang mga may sakit. No? Nagtataboy ng mga masasamang espiritu. Nagpapalaya sa mga inaalihan nito. No? At nagbibigay ng buhay sa mga wala ng buhay. Kaya kinilala si Jesus sa buong Galilea. Ano itong kinawid ni Jesus? No? Pagtawid sa lawa. Yung lawa tinutukoy dito ay lawa ng Galilea. No? At napag-usapan na natin, ito po ay napakalaking lawa. No? At meron lamang iisang isda ang nandito. Ano pong isda iyon? Ha? Very good. Tilapia. Yan, alam nyo na, ha? Yan. Mga basic yan. Dapat alam nyo po yan. Ano? Ayan, tilapia. Kaya nga tinuturing din na St. Peter's fish. No, ang tilapia sa Ingles. Dahil ito po ang hinuhuli ni na Simon Pedro, no, noong mga panahon nila. Bakit po ito napaka-importante? No? Unang-una po sa lahat, no, pag natuturo si Jesus, meron po siyang otoridad. Hindi niya po kinukot yung ibang mga propeta. No? Makibabasa niyo po sa Lumang Tipan o sa mga ibang mga lumang libro ng mga Hudyo. No? Lagi po nilang kinukot yung ibang mga propeta. Sabi ni Propeta Isaías, ganito ang gawin nyo. Sabi ng ganito ganyan o ganito ganyan. O sabi naman, o kaya sabi ng mga ibang propeta. No? Sabi ng Panginoon, ganito gawin nyo. Sabi ng Panginoon, ganito gawin nyo. Si Jesus, iba. Pag nagpapayag si Jesus, galing sa kanyang sarili. Sinasabi ko sa inyo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sinasabi ko sa iyo, ganito, ganyan, ganito, ganyan. No? Yan. So, si Jesus, nagulat yung mga tao, bakit ganito siya mangaral? Kakaiba. Bakit parang galing lahat sa kanya? No? Kaya ganun na lamang ang pakikinig ng mga tao sa kanya. At sa kanilang pakikinig, nagkakaroon sila ng tiwala at pananampalataya. Ano? At sa kanilang pakikinig sa kanya, no, marami po ang gumagana po yung pangalan ni Jesus. Ito po yung pinakamabuting paraan ng chismis. Ayan. So, dati pa, noon pa man, uso na yung chismis. No? Pero ito, napakabuting chismis. Bakit? Pinagkalat nila kung gaano kahusay si Jesus. Kahit naman si Simon, hindi pa niya kilala si Jesus, pero dahil sa chismis ng kanyang kapatid na si Andres, no? Alam mo, gito ganyan. So, dinala niya, kasi di ba niwala si Simon, dinala ni Andres si Simon kay Jesus, at doon nakilala niya kung sino si Jesus. Ano? Bukod pa doon sa isang himala na ginawa ni Jesus na kung saan wala siyang mahuli ng umaga, pero nung bandang tanghalian, kasama niya si Jesus, halos malubog ang kanyang bangka dahil sa kanilang nahuling maraming isda. No? Kaya ganoon na lamang ang pagsunod ng mga tao sa kanya. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus, kahit man daw mahawakan nila ang dulo at laylayan ng damit ni Jesus, gagaling sila. At yun ang nangyari. Hindi po nagpagaling ang damit ni Jesus. Ang nagpapagaling ay ang kanilang pananampalataya. Kahit ng ibang lahi, gumagaling dahil sa pananampalataya ng ibang tao. Naalala niyo po ba ang isang general ng mga Romano na kung saan sinabi niya, hindi po karapat-dapat magpatuloy sa inyo. Ngunit sabihin mo lang, gagaling ang kaibigan ko. No? Kaya yung pananampalataya ng tao ay napakahalaga at napaka-importante. Kaya nitong magpagaling
ng iyong karamdaman at kaya nito magpagaling ng karamdaman na iyong pinagdarasal sa Kanya. No? At yan po ay marami nang napatunayan. Ang kanyang kagalingan, ang kanyang pagpapagaling ay bunsod sa pakikisa ng tao sa gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Kaya sinasabi nga lagi din ng Diyos kay San Pablo, sapat na ang kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo. At ano po yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos kay Pablo? Ang kanyang sarili mismo. Kaya kung babalikan natin, Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya kung nais po natin na magkaroon ng kagalingan, isa lamang po ang dapat natin atupagin. Palalimin natin yung ating pananampalataya. Palalimin natin yung tiwala natin sa Diyos. Dahil ang pakikisa natin sa layunin ng Diyos, yan lamang po ang magiging pinakamabuting paraan upang umayon ang naisin ng Diyos sa naisin ng tao. Like ko po sinasabi, ang biyaya ng Diyos ay mararamdaman ng tao kung ang tao ay makikilahok dito. Kasi kung hindi makikilahok ang tao, hindi natin mararamdaman ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya dalangin ko po sana sa bawat isa sa atin na nandito, nagsisimba, sana panalimin natin yung pananampalataya natin. Minsan, hindi man hindi man physical yung karamdaman natin. Minsan may karamdaman tayo sa mga puso at isipan natin. Ilayin natin, tanggalin na natin yung mga bagay na nagpapasakit ng ating mga damdamin. Lalo yung galit. Yung galit na yan ang sanhi ng high blood pressure. Dahil sa galit, yan ang nagpapasanhi ng pagtaas ng dugo natin. Na nauuwi tayo sa mga hindi magandang mga pangyayari sa ating katawan. Science na nagsasabi na kapag ang tao ay malungkot at negatibong pag-isip at ang kanyang damdamin, asahan mo, magiging acidic ang katawan. Kapag acidic ang katawan, prone tayo sa sakit. Kasi lahat ng sakit ay may positively charged. Kaya nahihigop natin yung mga negatibong elemento sa paligid natin. Lalo pa naman, ang pinakamalaking sistema ng ating katawan ay skin. At anumang dumikit sa ating balat, na-absorb yan ng ating balat. Kaya dito pa naman sa Baseco, di man kaila sa inyo, napaka-polluted ng ating hangin. Napaka-polluted ng mga bagay-bagay na nakakasalamuha natin. Kaya kung negatibo tayo mag-isip, asahan mo, lagi kang magkakasakit. Pero, kapag ang tao ay positibo, tutulong ang kanyang kaisipan na mag-produce ng mga hormones na magbibigay lakas sa ating pangangatawan. Samahan mo pa ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ako, kahit anong mangyari, hindi ka magkakasakit. Dahil nakikilahok tayo sa gawain ng Diyos. Kaya sana magiging ko mga kapatid sa magpapadala-dala ng misa, dalangin ko po na tularan natin ang mga taong ito na sa kanilang pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos, lumalim ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Lumalim hanggang sa mata mo nila yung kagalingan mula sa mga karamdaman na kanilang nararanasan. Ang dalangin ko po, maranasan po ng bawat isa ang kagalingan ito, lalong-lalo na sa mga taong may karamdaman. Amen?